Kapatid, alam mo ba ang labag sa batas magmaneho ng hindi rehistrado? Ano po, 7 days po ang inaalawang. Oo. Kapatid ha, kung hindi ka tinuruan ng management ninyo, sa harapan ni ma'am, sasabihin ko sa'yo, kahit LTO, kahit si ASEC, Bicol Mendoza, LTO chief ha, hindi siya pwedeng mag-issue ng travel permit. ASEC na yun ha, pinakamataas ng LTO. Wala siyang kapangyarihang magbigay ng authority to travel or travel permit. Walang batas kasi ma'am na nagsabi na kahit LTO official ka, mag-issue ka ng permit to travel. Wala yon. Eh di lalo na kayo. Congressman Busita, inaksyonan ang pagbibigay ng permit to travel nitong Honda motorcycle dealer mga idol. 'Di ba? Kung napanood nyo mga idol yung nakaraang vlog natin, no, na inaksyonan ni nung ating bida na si Congressman Busita, itong Rusi, no, motorcycle dealer na nag-i-issue ng permit to travel, which is bawal na bawal mga idol, 'di ba? Dahil pag yan mga idol, yung issue na yan na binibigyan pa nila ng validity, no, ng expiration, yan, pag naka-checkpoint ka at nahuli ka ng LTO o kung ano mga enforcement mga idol, iyak tawa ka dyan mga idol. May violation ng registered dyan. Pag pwede kang magmulta ng 12,000 dyan mga idol, no? So Rusi ang nauna. Ngayon Honda naman. Mga motorcycle dealer, iniisa-isa na niya ng ating bida, no? Kaya humanda na kayo, baka kayo nasusunod sa pag-i-issue nyo ng bawal na permit to travel mga idol, no? So ito na nga mga idol, panoorin natin ang ginawang aksyon ni Congressman Busita sa gantong ginagawang kalokohan, no? Pwede natin sabihin kalokohan eh. Kasi nag-i-issue sila ng ganito sa mga customer nila mga idol, which is bawal naman talaga, di ba, yung permit to travel. So yun mga idol. Pero bago natin pagpatuloy itong video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. And Happy New Year mga idol. Nawaya magtamasa kayo, maganda ang pasok ng taong 2025 para sa atin. Alright. Good afternoon. Sinong manager niyo, brother? Ako po, sir. Eto, kliyente ninyo, no? Brother Matt, yung papel. Sino nga yung brother? Nagsama ko na ang DTI, oh. Hello, magandang hapon. Brother Noli Manalo. Si PD po, Director. Director DTI Cavite. Cavite, Provincial Director. Chief po ng Consumer Protection Division ng Cavite. Siya naman ang Chief ng Consumers Protection. At mga technical staff po. Technical staff. Tsaka si Oo. Brother, kayo Patay ka dyan na idol. Sinamalat ni Congressman Busita yung DTI. kaya isinama ko itong mga kawani ng DTI. Mayroon kayong paglabag sa kanilang mandato. Brother, ikaw si Marlon Salvador. Yes po. Perma mo yan, no? Opo. Permit to travel. Tapos si Brother Marlon, manager. Ibig sabihin, permit to travel, binibigyan siya ng permiso na gamitin yung motorsiklo na hindi rehistrado. Yes po. Tama ba? Kapatid, alam mo ba ang labag sa batas magmaneho ng hindi rehistrado? Ano po, 7 days po ang inaalawang. Oo. Kapatid ha, kung hindi ka tinuruan ng management ninyo, sa harapan ni ma'am, sasabihin ko sa'yo, kahit LTO, kahit si ASEC, Bicol Mendoza, LTO chief ha, hindi siya pwedeng mag-issue ng travel permit. ASEC na yun ha, pinakamataas ng LTO. Wala siyang kapangyarihang magbigay ng authority to travel or travel permit. Walang batas kasi ma'am na nagsabi na kahit LTO official ka, mag-issue ka ng permit to travel. Wala yon. Eh di lalo na kayo. So, kung hindi mo naunawaan, pasensya, ginagamit ka ng inyong management doon sa trabahong hindi tama. Sila yung dealer, sila yung responsable dapat. Huwag mong ilabas o i-release ang motorsiklo nang walang rehistro.
Hindi ko naman sinusukat o hinahamak yung mga katulad niya. Eh, siyempre, nagtitiwala. Baka akala niya, Okay na. tama. Nahuli siya ng LTO, unregistered. Eh, itong permit to travel, ma'am, valid until July 28, 2024. May validity pa, ha? Nahuli siya na. Nahuli siya noong June 17. Yes po. Supposed to be kung recognize siya ng LTO. Valid pa Kung siya. legal ito, Kung legal siya, valid. Valid. Valid sana yung permit of travel. pag tiningnan mo ang dokumento, ma'am, ito ay maituturing na panloloko sa customer. Yes po. Tama ba? At yung panloloko sa customer, may pananagutan sa DTI yun. Deceptive Sales Act. Deceptive. Sales. No, oo. Nahuli siya ng LTO, may multa na 12,000 pesos. O, papaano ngayon yan? Kapatid, kayo ba may palisiya na dahil nirelease niyo ang motorsiklo, hindi rehistrado, may polisiya ba ang inyong opisina na babayaran ninyo yung kanyang multa na 12? O, kita mo? Ngayon, ma'am, siyempre, bagaman at tayo ay nasa posisyon, hindi naman natin siya pwedeng obligahin. Nabayaran mo siya ng 12,000. Hindi naman pwede. Wala sa ating posisyon yon, ano? May due process. Pero base sa pag-uusap natin, establish agad, may pagkakamali kayo sa inyong customer. Isinama ko sila para sa pag-uusap-usap pa lang natin, alam na nila may paglabag kayo. At yung kapangyarihan nila laban sa inyong paglabag ay gagamitin natin. Ano ba nga ng buhay mo? Sige. Mother po ako ng 3. Nag-work from home din naman po. Natanggap ka ng cheque. Nagtanggap naman po. May valid ID. Walang pondo. Yun lang po, ano. No? Hindi naman ito trabaho ng congressman. Yes po. Ako lang, ma'am, nung nasa pulis pa ako, pagka may problema, ugali ko yung tumulong. Nagretiro ako, brother. Mga idol, tigil ko lang kayo kasi sa gantong issue, no, na nagbibigay sila ng permit to travel, maliwanag na panloloko yan, mga idol. Pwedeng mauwi yan sa 300,000 pesos, mga idol. Kung napanood nyo yung pag-uusap nitong sekretary ng DTI, no, tsaka ni Congressman Busita, mga idol, ipapakita ko sa inyo para lang mapanood natin, mga idol. Eto, mga idol, tingnan natin kung para malaman natin, mga idol, yung pwede maging multa nitong motorcycle dealer, mga idol, no. Pagiging irresponsible ng ibang dealers do sa customers. Pagka po ganon na may complaint sa inyo, ano po ang ginagawa ninyong, meron po ba kayong powers to give sanctions against the dealers? Yes, or sir. not? Yes, sir. Under the Consumer Act, pwede po yan mahulog as a deceptive sales act or practice or unfair or unconscionable sales act or practice. Kapag guilty po, up to 300,000 po admin penalty po ang pwedeng ipataw po dun sa seller or dealer. Pag guilty. Yes, sir. May nasentensya na po pa kayo na guilty? Based po sa records natin, sir, yung specific instance po na yan, wala po tayong nakita na specific case na ganyan. Pero pwede po natin balikan kung yung ganun po, yung nanlilin lang po ng mga consumers na sinasabing pwede na silang sakyan yung motorsiklo nila on the basis of a permit to carry. So, tama po kayo, sir, dahil yan ay isang abusive act. Pwede po siyang mahulog as deceptive sales act or practice or unfair or unconscionable sales act or practice. Linawin ko lang, Mr. Chair. So, ma'am, kung dealer ka, niloko mo ako, liable ka. Yes, sir. Madaling i-prove kasi may ebidensya. Ano po? Yes, sir. So, magkano po ang penalty pag niloko ng dealer, yung 300,000? Administrative penalty po up to 300,000 po. Okay, may i-refer po ako sa inyo. Marami. And Sige po, sir. marami pa, Mr. Chair, thank you very much. Marami pang hearings. Diyan po magkakasubukan tayo kung ginagawa po ninyo yung inyong mandato. Yes, sir. Well noted po.
So yun mga idol, pagka gusto nyo mapanood yung full video nitong pag-uusap, no? O yung pagharap ni Congressman Busita at yung asik ng DTI mga idol na naganap sa House of Representative is ilalagay ko na lang dyan yung pinaka-link mga idol nung naging content natin, ayan, no? Para mapanood natin yung para mapanood nyo yung video na yan mga idol regarding sa issue na kung magkano magiging penalty nitong mga motorcycle dealer mga idol. So pagpatuloy natin mga idol itong video, no, ni Congressman Busita. Nandito. Itong ebidensya, sumagot naman siya na kanya itong perma. Ito po ang pangalan at contact number ng Yes po. ng kliyente. Ito po ang resibo na siya ay nagbayad ng 12,000 sa LTO. Ito ang ticket. May mga dealer isinasangkalan ang LTO. Pero ang katotohanan niyan kapatid, kapag kompleto ang documents mo, isinabmit mo sa LTO, questionable ang LTO kapag hindi lumabas sa loob ng 7 days. Within 7 days. Sa processing time po nila yan. Pero madalas ko pong nadidinig at madalas na naming napatunayan, isinasangkalan ng dealers ang LTO. Ang ibang practice, iniipon. Para Sabay-sabay. Kaya nagtataas po. Ang sinasabi ng iba, sinasadya na huwag i-rehistro. Bakit? Baka after 6 months, hindi siya makabayad, hihilahin ko. Himas-himasing ko lang, brand new. Yun ang sinasabi. Wala akong legal na kapangyarihan na obligahin sila. Even DTI, wala silang kapangyarihan na sabihin, oy, bayaran mo ito. Yung management po nila. Heto, ang maganda lang nito, nagsumbong ka sa amin, papanagutin sila ng DTI na higit pa sa 10 beses Sa store kong ginawa. yung danyo sa'yo. Yes po. Yun naman din po yung Di ba? gusto ko. At yun naman pagsusumbong mo, may benepisyo rin na napagod tayo. Yes po. Tapos yung danyos, sasagutin ko sa'yo. Ang benepisyo nito, ito yung tinatawag na first offense. 100% may parusang katapat na ipapataw ang DTI. Pag inulit, mas malaki pang Aggravating. yes. Kumbaga sa danyos for danyos, sisiguraduhin ko sa'yo, bagamat hindi tayo makakasingil sa kanila, Maabala. papanagutan nila. Ano pang benepisyo? Yes. Ang maganda pang benepisyo nito, yung ibang dealers na ganyan din ang ginagawa, habang hindi pa natin inaaksyonan, matutuldukan. Oo. So, turn over ko ito kay ma'am. Yes po. Magme-merienda tayo. Issue ang kita ng cheque doon. Salamat. No. Nakaranas ka na na matalbogan ng cheque. Halimbawa, talbog ang cheque ko. Sa palagay nyo, ma'am, kaya nitong kasuhan ng congressman? Tanong natin sa kanya. Hindi ko po alam. Ano sa kanya Di kakaso? ba? Hindi, matatakot yun eh. So, brothers, tayo ay hindi magkakaaway. At sa pakikipagtulungan ng DTI, gusto lang natin itaguyod ang proteksyon ng mga consumers. Ay, wag na nating pagbangga-banggain yung mahirap laban sa mahirap. Ang masarap ang buhay, yung inyong top management. Yung kapitalista. So, hindi tayo magkakaaway. Malinaw yon. O, sige ma'am. Eto na. Ganito ha. Huwag kang magbenta ng motorsiklo na walang PNP clearance, walang Certificate of Stock Report. Pag walang PNP clearance, walang CSR. Kahit magpabale-balentong ka, hindi mo mariregister ang motorsiklo. So, sales invoice, PNP clearance, CSR, Certificate of Stock Report. Pag kompleto yon, isinabmit ninyo sa LTO. Lumampas ng 7 days, kayo ang magsumbong sa amin. Kakalampagin natin ang LTO. Kasi may polisiya ang LTO. Sa loob ng 7 days, dapat ma-release ang ORC. So sila na po yung magiging complainant sa LTO. Yes. So, ibig sabihin,
hindi tayo bias na bakit sila na tinutulungan natin. Pati kayo. Pag kayo nag-submit, Tutulungan ni Kelly. tutulungan na din namin kayo. Okay? By the way, for your information, ma'am, wala naman itong personal interest, public service, katulad nung dati natin practice, naka-video para magsilbing aral sa lahat. Sa empleyado ng katulad ninyo at do sa mga buyers ng motorsiklo. Sabi nung iba, ma'am, kaya ko na binibideo, pamumuliti ka. Eh, ako po ay police pa, ginagawa ko na ito. Pag nagbigay daw ako ng pera, bakit daw kailangang ibandera pa? Simple explanation doon. Katulad niya, humingin tulong sa amin. Eh kung hindi ko bigyan siya nung danyos na 12,000 pesos, tapos kung si brother eh may problema din, ba't pahihingi ng tulong? Wala namang pakinabang pala. Di abala lang. So, tahimik na lang. Kaya po tayo ay nagbibigay ng pera. Okay? Sinong gusto sumamang magmerienda? Diet lang. Tumayo ka nga. Oh. So, ito, kasama rin natin dito ay. DTA po. No? Brother. Ikaw, brother. DTI. Tambay. Hindi DTS, man halata eh. Report mo na doon sa boss mo, ha? Yes, sir. Oo, salamat. Merienda lang. Diretso na rin kami dito. Ay, iwan na po yung team kasi mag-issue na sila ng Gano'n na kami. Sinong may iwan? Ikaw, brother? Kami Ay, iba na po yung team. Buong team po. Kailangan po, Di ba magme-merienda tayo? ay, kailangan po kasi nandito yung buong team para sa ano, mag-issue ng Sana. ng notice of... Sige, bilog naman ang mundo eh. Oh, makikita pa naman tayo po. Carlo, yung cheque ko pala. Kapatid, nagtatrabaho ka ba? Hindi. Hindi po, siya po yung mas deployed. Part-time po kasi. Kanino yung motorsiklo? Sa kanya po. Sa part. Ah, Kasama ko po. pero may motorsiklo ka na ginagamit. Yes po. Maliban dyan. Hindi po, yun na po yung Teka pala, di hindi pa rin rehistrado. rehistro na po nung nagtanong ako sa kanila, tsaka lang po nila ako binigyan ng ORCR. Ang problema, nauna yung huli bago rehistro. Yes po. Tanggapin mo ito kasi parte ng aming advokasya yung tumulong sa katulad ninyo na napiperwisyo. Okay? Sige. Hindi ko na kayo isasama sa merienda, ha? Ayos na, ano? Di ba? Payong kapatid, ha? Huwag kang ma-open, mag-reduce ka, ha? Thank you. Oo. So, pwede mo picture. Sige, picture. Kayo sa lisensya na kailangan ng certificate. Ay, lisensya. Wala ka. Okay maniwala din ma'am kasi tanong niyo kayo para mas makuha niyo yung sagot. Hi, miss. Naniniwala na ako na nagre-reduce ka. Oo nga, sir. Kasi kung hindi, mas malaki ka pa.